Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So Virgo, first message ninyo, beware of codependency. Okay? Addictive behaviors are affecting your romantic life. Ayan, kasi minsan, 'di ba, baka ang iba naman sa inyo super ano na, super clingy, 'di ba? Minsan nakakasakal din 'yun, 'no? Nakakasakal din 'yun. Minsan nakakapagod din 'yun, ano? Or other ano pa, other behavior pa, no, na pupuwedeng baka nai-intimidate na yung person mo sa'yo, 'di ba? So, what else? Engagement, your love life is soon ascending to a higher level of commitment. Wow. So, congrats para sa iba sa inyo dito, Virgo, na po pwedeng mai-engage na. Diba? Leveling up na kayo ng inyong commitment. Maaring ilang buwan na lang, ilang weeks na lang, baka magpapakasal ng iba sa inyo. Maaring ang iba sa inyo, kaka-engage pa lang, no? Or maybe ang iba sa inyo is papunta pa lang, no, sa marriage proposal. Kaya good luck sa'yo. We have past lives. You have known this person before. It is a soulmate from a past lifetime. Ayan. So, baka yung jowa mo, 'di ba? Baka soulmate mo siya, 'di ba? So, mararamdaman mo din naman yun eh, kung you have found your soulmate na Virgo. Kasi yung connection nandiyan dyan. Yung parang kahit bago pa lang kayo magkakilala, parang ang pakiramdam mo, ang lalim na ng pinagsamahan ninyo. No? At saka yung ano, yung first time lang ninyo magkaharap pero feeling ninyo ang tagal-tagal nyo nang magkakilala. Yung instant connection ba, 'di ba? Yung parang meron na kayong mararamdaman ninyo na parang you have history with each other already, no? So kaya po pwede na kung gano'n ang nararamdaman ninyo. So for sure, kung sino yung kasama mo sa buhay na that is your soulmate. So, tignan natin kung ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat for subscribing, no? And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yun sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto naman ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat po. So, what else? We have think it through. Ayan, pag-isipan mong mabuti. Okay? Pag-isipan mo mabuti ano man itong sitwasyon na kinabibilangan ninyo sa ngayon or anumang klaseng sitwasyon ang kinakaharap mo sa ngayon, kailangan mong magdesisyon, pag-isipan mong mabuti before you jump into a conclusion or before you jump into a situation or decision. Okay? Mas magandang pinag-iisipan ng mabuti para in the end, wala kayong pagsisihan. Alright? Kasi may mga desisyon ano, na nagagawa natin na tapos biglang magbabago isip natin. No? May mga desisyon na hindi na natin nababawi. Hindi na natin pwedeng bawiin. Or may mga desisyon na, alam mo yun, mahirap, no? Napabago-bago ka. Kasi pa pwedeng hindi ka napagkatiwalaan. Diba? So, what else? Be careful what you wish for. Importante talaga yan. Kasi, alam mo, kung ano man yung i-wish mo, kailangan mong pag-isipan din yan mabuti. Kasi, you never know kung kailan mo makukuha or kailan mangyayari yung wish mo. 'Di ba? Sometimes, mag-wish ka, lalo-lalo na kung mag-wish ka ng hindi maganda sa ibang tao, ay nako, napaka ano yan, nakaka-stress yan pakinggan. Kasi if you are wishing ill, no, towards other people, kung meron kang kunyari wini-wish, or kahit sino man, ano, kung meron isang tao, wini-wish na hindi maganda towards other person, nakakatakot yan kasi it might backfire on that person na nag-wish. Hindi yan mangyayari doon kasi syempre, kung masama, 'di ba? Kung makakasama sa ibang tao, yung wini-wish ng isang tao, eh, pwedeng mag-backfire agad yan sa doon sa nag-wish. Kisa mapunta yan doon sa kung kanino niya wini-wish yung bagay na yon. Kaya, be careful what you wish for. Okay? So, what else? Not yet.
Alright. So, maaring hindi pa mangyayari ang ine-expect ninyo or maaaring kung meron ng naghihingi sa'yo ng kunyari ito, 'di ba, baka merong marriage proposal, na matatanggap ang iba sa inyo, baka hindi pa kayo handa para diyan, 'di ba? So, baka ang iba sa inyo may say no, 'di ba? Kasi hindi ka pa ready na magpakasal, hindi ka pa ready na mag-level up, no? Or i-level up yung commitment with your person. So, pupuwedeng may gano'ng ganap. Or it could be something else, 'di ba, na sa tingin mo, hindi pa ako handa para dito. So, 'wag muna natin pag-usapan 'yan. So, by the way, maraming salamat, no, for subscribing kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. Kung hindi ko pa 'yan nasasabi. So, here you go. So, we have the Nine of Pentacles. Wow. So, yung hard work mo, is going to pay off na. So, kung ang iba sa inyo, kunyari, super, kayo, super sipag, super tiyaga sa, kunyari, may nililigawan, diba? Or, for others of you, baka naman, super alaga ka, nagpapakita ka ng pagmamahal, pag-aalaga sa person mo, diba? As in, nagpapakita ka ng pagmamahal, pag-aaruga sa kanya. So, maaari ngayon, your effort is also will be recognized and you will be able also to receive, diba? Baka ibabalik din sa'yo ng person mo yung pag-aalaga mo sa kanya, yung pagmamahal mo sa kanya. So, maaaring ibalik din niya yan sa'yo sa ngayon. Baka that your person is also going to reciprocate kung ano man yung pagmamahal at pag-aaruga, pag-aalaga na ginagawa mo din sa kanya. Kasi sometimes, 'di ba, nag-extra effort tayo sa person natin. Kasi 'di ba may mga tao na alam mo 'yun, happy go lucky, walang alam mo 'yun, kasi iba-iba 'di ba, yung mga lalaki iba-iba kasi. Kunyari yung person mo parang hindi siya masyadong expressive. Pupuwedeng yung person mo hindi masyadong maalaga sa'yo, 'di ba? Yung gano'n. Kasi iba-iba ng personalidad, 'di ba, yung tao. So, let's say for example ang person mo gano'n, tapos gusto mo din naman na ma-feel, 'di ba, yung love niya, gusto mo na mag-extra effort naman siya. Sometimes kapag kung anong gusto mong gawin ng person mo sa'yo, gagawin mo muna 'yun sa kanya para ma-feel niya, para maramdaman niya at, minsan 'di ba, magiging sensitive din yung taong 'yun at, maaaring ma-feel din niya na, "Ay, super love niya ako." 'Di ba? So, gawin ko din nga ito sa kanya, 'di ba? Bilang pasasalamat din, bilang alam mo 'yun, yung parang nagbukas din yung isip niya, damdamin niya na, I would like also to my person to feel, 'di ba? The way, no, na kung anong pinapa-feel mo sa kanya. Kaya po puwedeng i-reciprocate niya 'yan sa'yo, pupuwedeng ibalik din niya sa'yo kung ano yung klaseng pagmamahal na pinapakita mo sa kanya, pag-aasikaso sa kanya, pupuwede rin na ngayon mararamdaman mo din 'yan, 'no? So, what else? We have Ace of Pentacles. This is new beginning, okay? So, this is a beautiful beginning, no? For some of you, no, na magsisimula pa lang na pumasok sa isang bagong love and romantic relationship, this is a good start, napakaganda kasi yung relationship ninyo is somehow, parang grounded. This is also, magsisimula kayo in a stable yung parang stable na simula, 'no? Kaya makakaasa ka na talagang, kapag naalagaan ninyo yung relationship ninyong ito, makakaasa ka na if you are going to, take an extra effort, 'di ba, para, dito sa pag-grow ng relationship ninyo na kayong dalawa magtutulungan din, makakasiguro ka na it will grow and, magdudulot ito ng masayang pagsasama, 'no? So, we have Six of Cups. Wow, ang iba sa inyo rito, 'no, maaaring merong pagbabalik. Ang iba sa inyo rito maybe is going to have, baka merong makikipag-reconcile sa inyo, parang gano'n. Baka meron kayong ex,
na po pwedeng magbabalik sa inyo sa ngayon, makipagbalikan, makipag-reconcile, diba? Yung gano'n. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.